Afternoon guys, kain na po tayo mga guys, mga kaalipin, kain na po tayo. Ang ulam namin ay alam nyo kung ano to? Adidas Fit. Sa mga Pilipinong kumakain nito, alam na yun pag sinabing Adidas Fit. Pero yung mga foreigner, bahala kayo kung hindi nyo maintindihan, basta to tawag ng Pilipino rito Adidas Fit. Kala mo may viewers na foreigner no? Basta Adidas Fit. Buti may nabiling Adidas na naman ang misis ko. Adobo po. Kasi ang hirap nang bumili nito, laging ubos. Buti nakabili siya ngayon. Adidas Fit. Ay! Ano ba yun? Natapos mo ba ba? Hindi. Ba't natumba? Wala guys, natumba ka na. Pasensya na kayo. Hindi ko alam kung sa hangin o ano eh. Tumabal cellphone. Pero gumagana pa rin ang oras oh. Continuous kaya to, pati yung pagkakataon. Bahala na kung ano kalabasa. Okay naman ma, masarap naman ah. Ayos lang may lambot. So sabi ng misis ko, parang matigas daw ang luto niya ngayon eh. Guys, hindi na kayo ba? Parang unethical habang kumakain nagsasalita. Eh talagang gano'n, nagbablog ako eh. Okay lang. Hindi naman matigas, ang sarap nga eh. Sabi kasi ng misis ko parang mas masarap doon yung huling luto niya, malambot. Eh okay naman din, malambot din naman. Maba't masarap ka na magluto ngayon? Bakit? Dati naman masarap magluto ah. Ay di wow. Sige. Hindi, dati pakpa ako nagluluto nun eh. Hindi masarap. Kaano naman to? Nung ako nagluluto? Nasasabi nga ako, sarap na sarap ang makasamahan ko pag nagluto ako ng Adidas Fit eh. No choice sila. Tsaka nung nasa Pasig, ganito lagi ang kinakain namin ni Daluwi nun eh, Adidas Fit. No choice sila eh. Anong no choice? Grabe ka naman makapagsalita. Parang ibig sabihin, wala lang magawa. Kaya tamad sila magluto. Hindi, sa ano kasi napakarami nito eh. Samantalang dito, bitin-bitin tayo, di ba? Doon napakarami. Eh, imagine nyo naman po, magkwentuhan lang po tayo. Imagine nyo na lang ha. Eh, hindi nga kinakain ng mga Arab people lang laman loob eh, yung atay tsaka yung balon-balonan. Tapos imagine niyo kakainin pa nila yung paa. No way sa kanila yun, malabong-malabo yun. Kaya yung mga bantres dun, pinuputol lang kinukuha katawan tapos halos pamigay nila yung paa, halos itapon, ipamigay, ganun na nangyayari. Eh yung mga India, yung mga Bombay, napagtanto nila pwedeng pagkapirahan kasi maraming Pilipinong tatrabaho doon na kumakain ng ganun eh. Pinagkapirahan, imbis na itapon nila, binibenta nila ng tutorial. Pero pag sobrang dami na rin, para siguro nagsasawa na rin magtinda, halos ibigay na rin sa'yo para ma-dispose lang nila eh. Ano ba, bibili ka, sasabihin mo, Sadik, give me only 2 kilo, only 4 real. Tapos sasabihin, okay, just give me 5 real. Kulo. Ibig sabihin ng kulo, lahatan na raw. Give me 5 real, I will give you kulo. Take. Kasi parang tinatamad silang i-state back sa kanila kasi dahil ililigpit pa nila yun eh. Kulo, take all. Sabi nga, 5 real. Pag tinimbang namin sa bahay halos nasa ata. Parang nasa 5 kilo. Pambira, ang dami 5 real lang, halos 1 real lang isang kilo pag inan mo, pag tinatamad sila.
Pero ang pagka medyo sinisipag sila, 2 real 1 kilo. Mura pa rin. Kahit na sinisipag sila. Tsambahan mo yung tinatamad sila. Bigay halos lahat sa'yo, halos ipamigay nila. Kaya halos 3 araw na kinakain pa namin eh. Ewan ko yung mga Bombay, parang hindi rin kumakain ng ganito, hindi nila alam. Hindi ko alam kung yung ibang Bombay, basta yung sa lugar na pinuntahan ko, marami lang ako kasing naging kaibigan na Bombay, hindi sila kumakain. Ewan ko lang sa ibang parte ng Saudi, eh, malaki din naman ang Saudi eh. Napuntahan ko lang naman probinsya eh, sa Damam eh. Baka sa Riyadh o kaya sa Jeddah kumakain sila, hindi ko lang alam ha. Siyempre hindi ko naman nababasa yung mga utak ng lahat ng tao eh. Basta sa Damam, nandun ako, yung mga nakasama kong Bombay, ayaw nito. Kinakain lang nila, laman ng manok. Pati nga alimasag, hindi sila kumakain. Bakit mga to ayaw ng alimasag? Takot-tsaka ka pa. No. Nakakakain ka ba niyan ganyan? Kakamayin ko yung pa, pero yung kanin ko, kutsarain ko. Ayoko masyado magkamay pag ganito kasi pagkatapos mo kumain ito, pag kinamay mo ito, nakadikit sa kamay mo yung ano, yung parang malagkit na ano, ayoko ng ganun. Pero masarap ang pagkakaluto mo. Tapos ang lalaki pa ng paarong, kaya ang lalaki na ang dami pa, 5 kilo kasi mga bantres dun eh. Halos ipagpamigayan na nga lang nila yun, pag yung mga bantres. Ewan ko ba't ayaw nila nung ganun, para silang yung gusto nila yung ano lang, yung exact size lang ng manok. Ayaw nila nung mga sobrang laki. Parang pinagtatatapon lang nila sa disyerto doon, nangangamatay lang sa disyerto pala yung mga bantres doon. Pinagtatatapon lang nila. Sipin mo. Ituturo mo yun, nasa kulungan. Pag bibili ka, bantres. Pag natira yun, walang maghapon natira, konti lang ang bumili. Tatapon lang nila sa disyerto yun, mangangamatay lang ang mga bantres doon. Pagkakakainin lang ng mga ano yun, ng mga asong gala. O kaya, mangangamatay sa disyerto yun. Grabe, no? Talang ibang lugar, walang makain, tapos tinatapon lang yung ganun doon. Ang isa pang mura doon mga na nakakasabik nila, ano, nakakamiss, di ba ang mahal ng bangkotak, yung may bangka sa likod na puset. May panahon na mura yung bangkotak doon eh. Sawa kami sa kakain ng bangkotak ni Eric doon eh. Alam niyo yun mga guys, yung pusit na ano, yung makapal na ano, yung may bangka sa likod, yung parang mayroong ginagawang bangka-bangkaan sa likod. May panahon na mura sa Damam yun. Eh dito sa Kalapakuan, ang mahal nun eh. Maski dyan sa Subic, alam ko mahal yun. Ang nagpapakasawa lang dun yung mga, siyempre pag mangingisda ka dahil nakakahuli ka, pero minsan nanghihinayang din silang kainin, binibenta nila dahil mahal nga ang kilo nun eh. Pero kung ba't mura? Ang bangkotak. Tsaka yung mga sugpo, pag panahon ng tagsugpo doon. Sawa kami sa kakain ng hilpo na ano doon. Ay na high blood ka na. Hindi. Huwag mo lang kakainin siyempre yung ulo tsaka yung aligi. Yun laman lang. Kasi mahilig magluto. Yun lang ang kinakain ng mga India. Ginagawa nilang ang luto ron. Alam kong mga inaano nila sa curry. Ang sarap din magluto nila. Yung hipon ikakari nila.
Eh, di ba hindi naman ako mahilig sa seafood? Yung ka. Oh, magkuko ka na naman. Ang darling ko talaga. Sabi ko, Pangbigay lang. iwasan na yung matamis eh. Bigyan na po natin. Baka magtampo eh. Pero ako po talaga hindi na nagsosoft drinks. Ah! Nasaan na yung ano? Nasaan na yung maliit na bag? Sinubo ka na, magsosoft drinks na ba? Ha? Ha? Nasaan na yung maliit na bag? magsosoft drinks na ba? Lamig-lamig nito. Yung itim? Oo. Ay, tinapo ko na, sira na. Tinapon mo. Mas wala na tayo ganun. Yung pula ko nilang ganun mo. Anong tinapon mo, be? Yung bag na itim nga, na sinasabi mo doon. Ba't tinapon mo? Sira ng mga silver, ano ka ba? Ano na lang yung meron doon? Anong book na itim? Ano to? Ano mama ko? Binigay ko sa... yung ano, yung... Si mama mo. Yung Nike? Yeah. Yung ano lang? Di ba ang ganda ng Di ba binili kumakain eh? Di ba ang ganda ng binili box ni mama mo? Ay, sinirigalo mo nga pala sa Thanksgiving yun, no? Ang ganda ng inirigalo mo na yung kursunata ko yun. Ang ganda. Di dapat bilhin mo lang sabi ng gano'n yung pinarigalo niya. Tama lang yan, malaki yan. Ano? Saan lang yung container? Saan lang yung... May mabalik po tayo sa pinag-uusapan. Tama lang yan, ano ka ba? Naku po, kung kayo po mahilig kayo sa hipon, nako, sa ano, yung tinatawag na swahe tsaka sukpo, may panahon na tagmura dun yun. Ginagawa lang, halos parang, ano lang eh, para ka lang bumibili ng, ano, ng alamang. Ganun. Ewan ko ba't, ako ba kailan ng ganun dun, yung, ano, yun nga, yung India at saka Pilipino, ewan ko ba't yung Arabo ayaw nun. Kaya ang daming ganun din. May panahon na mura yung hipon at alimasag dun eh. Ako, personally po, hindi ako mahilig sa seafood, pati sa alimasag. May bangka kami dati nung maliit ako, may bangka ang tatay ko eh. Umuhuli ng alimasag eh. Hindi mo ko mapakain. Para mapakain lang ako ng alimasag nun, ang ginagawa ng lola ko, itinotorta niya yun, hinihimay niya yun, totortahin niya yun, pag torta kakainin ko na. Pero pagka hihimayin ganun, ayoko, tinatamad ako. Pero dun sa, nung mapunta ako ng Saudi, natuto kong kumain ng alimasag. Alam niyo kung bakit po? Kasi, hindi ka naman tatamarin himayin eh. Kasi ang lalaki eh. Kaya kung tinatamad sa alimasag, mga alimasag naman sa atin, kalilinggit, pagtsatsagaan mong kainin eh, di ba? Pero ibig sabihin, ganun lang ako. Pero hindi naman sa nagmamasila na ano. Eh, kasi mas gusto ko pa pong mag-ulam na lang ng isang pritong itlog kaysa isang alimasag. Yung gusto ko lang po yung mabilis lang. Eh, ito natsatsaga ko to yung mga paa. Pero yung mga himayin, tamad po akong magano sa kanon. Ang gusto ko lang po yung madadali lang ano yun. Pero doon, naging matyaga akong kumain ng alimasag doon. Doon ko natutunan na ang sarap pala ng alimasag nung mapunta ko ron. Dati hindi ko matutunan na masarap ang alimasag eh. Tuwing ko nga, binibigyan ako rin ng alimango kasi bumibili dati sa Orani yun, ang negosyo, ang trabaho nun, ano yun. Sabi ko ito na nga. Namamakyo ng mga alimango tapos binibenta niya, nilalako niya. Minsan binibigyan kami ng mga putol-putol na sipit. Ang lalaki ng sipit. Sipit na nga lang yun, laman na yun, tinatamad pa akong basagin eh. Sabi ko sa inyo na lang yan. Yo, mag-iitlog na lang ako. Eh, ano gagamitin mo? Ah, Pero doon natuto kong kumain. Nakaka-excite eh. Ang dami, ang mura, lalaki. Ano yung mga kain? Pati hipon, hindi na ako mahilig yun kasi hinihimay din yun eh. Eh doon natuto. Ang lalaki, paano kang hindi kaganang himayin? Hindi ko lang kinakain ng ulo kasi alam ko nakaka-high-blood yun eh. Yung iba, sinisipag ganun yung... Sa hipon naman, hindi naman totoong nakaka-high-blood ang mga sokpo. Basta pag pinutol mo yung ulo, itapon mo, busip-siping yung ano. Pero talagang masarap yun yung ulo eh. Kaya lang, hayaan mo na. Palagpasin mo na yung sarap na yun kaysa ma-high blood ka. Pero talagang masarap yun yung ulo niya.
Nandun ang ano na, yung pinaka-aligi. Kaya lang, nandun yun ang sarap ng pagkagumanon ko. Inatake ng stroke. Kaya natuto kong kumain ng hipon doon. Kinakain ko yung laman. Ang gustong-gusto ko ron, hindi naman himayin yung ano eh, yung bangkutak. Nako. Ginagawa ko sa muro ng bangkutak doon dahil sa gustong-gusto kong sarap eh. Magluluto kami ng marami noon, siguro mga 3 kilo ng kasama ko. O minsan nga 4 na kilo pa eh. Ang dami habang nanonood ako ng TV, ginagawa kong ano yun, nilibangan. Yung ano-ano yun ko ng parang ano ko tapos ano lang yun, papakuluan ko lang. Lalagyan ko lang ng toyo, bawang, parang pa-adobo. Tapos meron akong ano yung ano tawag yun, pantinga, yung Baraha po. ay wala kaming baraha. Meron. Ay meron ba? Ay Dali lang. Dali lang. 45. yung basta yung pantinga yung ano, yung stick pang ano ng kikiam. Ginaganon ko yung tinutusok ko. Kinakain ko habang nanonood ako ng TV. Sobrang dami ginagawa ko chichiri eh. Eh dito gagawin mo yan, kamahal nun. Yung ulam mo yun ha, dahil sayang kung papapakin mo lang ha. Hahaba na yun. Hmm? Ay mahaba na ba? Hindi, okay lang. 16 pa lang oh. O mga guys, hanggang dito na lang pala. Kasi haba na rin ang vlog ko, pinalalahanan ako ng asawa ko. Tinignan ko 16 minutes na pala. Kala ko wala akong maikukwento sa inyo, isipin mo. Sobra-sobra pa na ikwento ko, muntik pa ako lumagpas. Hanggang dito lang pala mga guys. Tapos na rin akong kumain eh. Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy. Always trust God. Maraming salamat, bilyong salamat po sa Diyos. Oh, this is Kuya Raymond Vlog, signing off. Thank you po for watching. Oh, yung bunso ko, nakuhanan bunso. Oh, ikaw, hindi kita kinuhanan anak, dumaan ka ha. Kanina pa nakuha na. Iba ngayon